Iha, iabot mo na sa asawa mo ang regalo mo. Nakangiting utos sa akin ni Senyora Loretta na mas excited pa sa akin na ibalita sa asawa ko ang resulta ng ultrasound ko. Kung saan nakita at kumpirmadong buntis nga ako. 8 weeks na raw akong buntis ayon sa resulta. 2 buwan na pala akong nagdadalang tao. May isang buhay na sa aking sinapupunan. Sumasabay na sa aking bawat paghinga. Ang bawat pintig ng puso ko ay siya rin namang pintig ng puso niya. Ngayon pa lang ay nasasabik na ako sa kanyang pagdating. Nais ko na siyang makita. Nais ko na siyang ipaghele kagaya ng ginagawa sa akin ni nanay noong bata pa ako. Ngunit hindi ko rin maiwasang makaramdam ng takot. Natatakot ako na baka hindi pa ako handang maging isang ina. Lalo na ngayon at wala sa tabi ko si nanay na magiging lola na ng una kong anak. Marami pa akong hindi alam sa buhay kaya kailangan ko ang paggabay sana ni nanay. Sana nga lang ay gumising na siya. Napatingin ako kay Senyorito Simon na. Naghihintay sa ibibigay kong sobre sa kanya. Dahil napunta sa kung saan ang isipan ko ay hindi ko napansin na mahigpit na pala ang pagkakahawak ko sa papel na aking hawak. At ubili man akong iabot ang sobreng kulay puti na naglalaman ng resulta ng ultrasounds ng baby ko, ay napilitan na akong jabot dahil ayoko naman nasirain ang kasiyahang nadarama ni Senyora. Nakatitig naman sa akin si Senyorito Simon at waring inuusig ako sa paraan ng kanyang pagtingin. Inabot naman niya ang sobre sa aking kamay at pahitamad na binuksan sa harapan namin ng kanyang lola. Para bang hindi naman siya interesado at napilitan lang sumunod sa utos ng kanyang mahal na lola. Hindi ako humihinga sa sobrang kasabikan na rin sa kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ano ito? Ultrasound, nakaarko pa ang kilay niya nang magtanong. Yes. Congratulations. Magiging daddy ka na, masayang bati ng senyora sabay yakap ng mahigpit sa senyorito na hindi mababanaag ang kasiyahan o anumang reaksyon ng pagkagulat sa gwapong mukha. Magiging daddy ka na kaya dapat alagaan. Mong mabuti itong asawa mo. Kaya naman pala nangangayayat at namumutla ay dahil naglilihi na. Bili ng senyora na hindi maalis ang abot tengang ngiti. Oh, bakit para namang hindi ka makapagsalita riyan? Untag ng senyora kay senyorito na nakatingin at pinagmamasdan ng mabuti ang resulta ng ultrasounds. Para nga naman siyang namatanda. Tila natulala at lampasan na ang pagtitig sa papel na binabasa. Tumikim siya bago nagsalita. Well, Lola, nagulat lang siguro ako. Na-shock. Hindi lang siguro ako makapaniwala na magiging daddy na pala ako, disita saad niya at saka malapad ng umiti. Napabuntong hininga ako ng palihim. Akala ko pa naman ay hindi siya matutuwa na magkakaanak na kaming dalawa. Hindi ninyo alam kung gaano ninyo ako napasayang mag-asawa sa regalong binigay niyo sa akin. Pwede na siguro akong mamahinga sapagkat nakakasiguro na akong may apo na ako sa tuhod at may bagong salinlahi na naman ang ating pamilya. Lahad ng senyora na malapad pa rin ang mga ngiti. Lola, ano po bang sinasabi mo? Anong mamahinga? Huwag naman kayong magsita ng ganyan dahil matagal pa tayong magkakasama. Dita saway naman ng aking asawa sa nais ipahiwatig ng kanyang lola. Turningin sa nakabukas na bintana si Senyora na tila may pinagmamasdan sa malawak at kulay asul na kalangitan. Matanda na ako mga apo. Sapat na sa akin ang makita ko kayong dalawa ni Celine na nakapagtapos na ng pag-aaral at may kanya-kanya ng propesyon. Gusto ko pa sana na hintayin ang na magkaroon rin ng asawa at mga anak si Celine, pero sa edad kong ito ay mukhang hindi ko na mahihintay pa. Matagal pa ho kayong mabubuhay. Bibigyan pa namin kayo ng maraming apo ni Celine. Ilang buwan mula ngayon ay isisilang na ang unang apo ninyo sa tuhod, sabi naman ni Senyorito Simon na hinawakan pa sa kamay ang Senyora. Mapusyaw nang umiti ang mabait na matandang babae at saka tumingin sa aming mag-asawa. Basta pangako mo sa akin, apo, na hindi mo pababayaan ang asawa mo at ang mga magiging anak ninyo. Lagi mo silang maging prioridad sa lahat ng bagay na gagawin mo buhay kagaya ng ginawa ng lolo mo sa amin ng papa mo at ang ginawa rin ng papa mo sa mommy mo at sa inyong dalawa ni Celine, Dits. Lola, para namang pupunta na kayo sa malayong lugar kung makapagbilin po kayo, wika ko naman. Nagbuntong hininga muna ang matandang babae. Bagamat matanda at kulubot na ang balat ay bakas pa rin ang kagandahan ng mukha kahit panalipasan na ng panahon.
Hindi natin masasabi kung ano ang meron sa bukas. At saka ano pa ba ang nais ko sa buhay? Halos naman ay mayroon naman ako. Bahay, mga mamahaling alahas, mga sasakyan, mga ekta-ektaryang lupain na mayroong mga iba't ibang pananim, may matatag na negosyo at higit sa lahat ay mayroon akong mapagmahal na mga apo. Kaya ako pa ba ang pwedeng naisin ko sa buhay? Ayoko naman na mabuhay na nakahiga na lamang at pinapakain sa higaan. Pinapalitan ng diaper dahil dumumi at umihi na sa kobre kama o kaya ay parang baby na hinuhugasan ang aking puwet. Dilta mahabang pahayag ni Senyora Loretta na sinundan niya ng mahinang pagtawa, kaya naman napangiti na lang din kami ni Senyorito Simon. Marahil ay nagiging totoo lamang sa sarili ang matandang babae. Wala naman talagang makapagsasabi kung ano ang mayroon sa bukas. Tulad na lamang ng aksidenteng nangyari kay nanay. Ang pagpapakasal ko nang wala sa oras kay Senyorito Simon at itong pagbubuntis ko. Lahat naman talaga tayo ay pupunta sa kamatayan. Ngunit ang hiling ko lang, sana naman ay magtagal pa ang buhay ng Senyora Loretta. Siya lang kasi ang nakikita kong aking kakampi, lalo na at wala pa ring malay si nanay sa ospital. Gusto ko pang matagal na makasama si Senyora Loretta. Pakiramdam ko kasi kapag nariyan siya sa paligid ay gumagaan ang pakiramdam ko dahil mabuti ang pakitungo niya sa akin. Gusto ko pa siyang mas lalong kilalanin sa mga susunod pang araw na magkakasama. Pumasok na ako sa 100 ihinang banyo para maglinis ng aking pagod na katawan. Pakiramdam ko ngalay na ngalay ang mga binti at paa ko sa gayong kung tutuusin ay halos nakaupo lang naman ako maghapon at kumakain. Galing kami sa paboritong restaurant ng Senyora Loretta. Band ang 5:00 ng hapon ay bigla na lang siyang nagyayang lumabas ang mabait na matandang babae dahil gusto niya raw kumain sa labas bilang selebrasyon na malapit na siyang magkaroon ng apo sa tuhod. Ganito pala ang pakiramdam na may taong lubos na nagmamahal sa isang anak na hindi ko pa sinisilang maliban sa akin. Excuse me, do take this call. You may go, iho. Matapos tanguan ang kanyang 1.01 ay tumayo na si Senyorito Simon sa lamesa kung saan kami sabay-sabay na kumakain. Kumain ka ng kumain ka rin. Puro masustansyang pagkain ang mga inorder ko para sayo at para sa apo ko. Nilagyan pa ni Senyora ng pagkain ang aking plato. Halos mapuno na nga ng iba't ibang putahe ang plato ko. Hindi ko alam kung karne ba ng baboy o karne ng manok o karne ng baka ang minunguya ko. Hindi naman ako pamilyar sa mga pagkaing nakahain sa lamesa namin. Ngunit panigurado ng mga mamahalin base na rin sa asa at sa magagarang presentasyon. Karen iha, wala ka bang pinaglilihian o iyong bagay na gustong-gusto mong kainin o makita o maamoy? Sunod-sunod na tanong ng senyora habang naglalagay na rin ang pagkain sa kanyang plato. Saglit akong nag-isip. Wala naman akong maalaala na mga ganong bagay. Maliban na lang sa nagsusuka ako kapag naamoy ko yung sabon na ginagamit sa kwarto ko. Kaya nga simula noon ay hindi ko na ginamit. Shampoo na lang din ang ginagawa kong panglinis sa aking katawan. Napangiwi tuloy ako nang maalaala ang kawerduhan ko. Baka kapag naaman ng ibang tao na shampoo rin ang ginagamit kong pansabon sa katawan ay pagtawanan nila at ako sabihin na napaka-ignorante. Ngunit may kinalaman ba dito ang aking pagbubuntis? Ito ba yung tinatawag nilang paglilihi? Ang weird naman pala talaga. Karen, ngayong nagdadalang tao ka na. Huwag ka sanang magpagkagutom. 2 na kayong nangangailangan ng sustansya ng pagkain. Tandaan mo, huwag kang magpapastress sa kakaisip dahil mararamdaman din ng anak mo kung ano ang nararamdaman mo. Paalala ni Senyora Loretta. Opo, Lola, tatandaan ko po ang lahat ng mga bilin ninyo. Sagot ko naman habang dahan-dahang umunguya at nalalasahan ang pagkain. Akala mo siguro hindi ko napapansin ang malamig na pakikitungo ninyong dalawa isa't isa ni Simon. Matanda na ako para hindi mapansin ang mga bagay-bagay sa paligid 1-0. Papunta pa lang kayo ay pauwi na ako, tura ng senyora habang nakatingin lamang sa hinihiwa niyang karne. Ano Lola, tanong ko na wari bang nagkamali lamang ako ng narinig. Karen, hindi ka mahirap mahalin. Naniniwala ako na matutunan din ni Simon na mahalin ka. Lalo at magkakaroon na kayong 2 ng anak. Kaya iha, wag mo sanang susukuan ang apo ko. Alam kong magiging mabuti kang asawa at nanay ng mga magiging anak ninyo.
Ginagap pa ng senyora ang aking kamay para pisilin na waring pinapahatid sa akin na mapanatag ako sa anuman ang aking pag-aalinlangan. At isa pa iha, huwag mong hahayaang maapi ka. Hindi na uso ngayon ang paawa at pamartir na bida. Ang uso ngayon ay mga palabang bida kontra bida. Kaya naman matuto kang ipagtanggol ang sarili mo at ipaglaban ang karapatan mo. Lalo na ngayon na magkakaanak ka na. Paano mo ipagtatanggol ang anak mo sa mapanghusgang mundo kung ang mismong sarili mo ay hinahayaan mong apihin ng ibang tao? Ditis payo pa ng senyora na at tumigil sandali para orninom ng tubig sa baso. Isa ka ng legal na Domingo. Kaya naman gusto kong matuto kang lumaban. Akala mo ba hindi nakarating sa akin ang kung paanong pagsalitaan ka ng kung ano-anong masamang paratang sa lugar natin? Hindi masama ang lumaban hanggat alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang masama at naniniwala akong mabuti kang tao ka rin. Natutuwa ako na sa isang responsable at napakabait na babae ko, iiwanan ang aking apong si Simon. Dagdag pa ng senyora na ipinagpatuloy na ang pagkain. Nangingilid ang luha ko sa aking mga mata. Nakakataba ng puso ang mga sinabi ng senyora. Nais ko mang itanggi ang kanyang hinala sa amin ng apo niya, ay itinikom ko na lamang aking mga labi dahil ayoko na siyang mag-isip pa. Sapat na sa akin ang malaman na naniniwala siya na wala akong ginagawang masama. Matapos akong magbihis ay lumabas na ako ng sisi. Ang akala mo siguro ay ganun mo ako kadaling mapapaniwala at mapapaikot. Napahawak pa ako sa tapat ng aking puso nang nagulat sa boses ni Senyorito na nasa labas na pala ng pinto ng sisi. Anong sinasabi mo, Senyorito? Nagtataka kong tanong. Tornaas pa ang gilid ng kanyang labi habang mataman akong tinitingnan. Ang galing mo rin namang umarte. Bilib na talaga ako sa talento at katalinuhan mo. Ha? Ano bang mga sinasabi mo? Nahihiwagaan kong tanong ulit. Hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi niya. Akala mo siguro ganun ko na lamang tatanggapin na ako ang tatay niyang anak mo. Hindi mo ako maluloko. Hindi ako kasing bait ni Lola Loretta para mauto mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang mga tinuran. Senyorito, ano po ba ang sinasabi mo? Shut up, sigaw at pagputol niya sa anumang aking sasabihin. Hindi ko nga maalala na nagalaw kita nung gabing magkasama tayo sa kwarto, tapos ngayon gusto mo akong paniwalain na ako ang tatay ng dinadala mo. Alam ko na. Siguro nagpagalaw ka sa kung sinong boyfriend mo o kahit sinong lalaki mo at siguradong mabubuntis ka para nga naman mapaako mo sa akin. Dahil yon talaga ang plano mo, ang pikutin ako at ipaako sa akin ang pak. Isang malakas na sampal sa kaliwang pisngi ni Senyorito lumagapak ang kanan kong kamay. Hindi ko nais manakit ngunit sobra naman ang pananalita at pang-insulto niya sa akin bilang babae. Natahimik siya at marahil ay nabigla. Marahil ay wala akong naalala sa kung anuman ang nangyari sa ating dalawa ng gabing iyon. Pero huwag na huwag mo akong paratangan ng mga kung ano-anong bagay na kahit kailan ay hindi ko naisip na gawin. Kuyom ang palad ko habang nagsasalita. Pigil na pigil ko ang galit ko. Nais ko siyang sigawan ngunit nasa kabilang kwarto lamang ang senyora. Ayokong marinig niya ang anumang sigalot sa pagitan namin ni Senyorito Simon. Bakit? Nainsulto ka ba? Kunwari ay nagmamalinis pero mukha kang pera at desperada. Diti kaswal niyang tura na parabang nakakasiguro siyang ganun akong klase ng babae. Tinitigan niya ako nang uyam niyang mga mata na parang sinasabi na hindi ako naniniwala sa'yo, at saka siya dumukwang at bumulong sa kaliwa kong tenga. Hinding-hindi kita matatanggap bilang asawa. Gayon din ang batang sinasabi mong anak 1-0. Sa kanya ako nilampasan at isinara ang pintuan ng banyo. Hindi ako agad makaalis sa kinatatayuan 1-0. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng bawat himaymay ng kalamnan ko sa mga narinig kong pang-iinsulto sa aking pagkatao. Nais kong umiyak ngunit parang walang luha ang gustong umalpas sa aking mga mata. Kaya kong tanggapin lahat ng masasakit na salita, pero huwag naman sana niyang idamay ang anak ko na hindi ko pa pinapanganak pero kanya nang itinatwa. Wala sa sariling nakayakap ako sa aking manipis na tiyan. Anak, tandaan mo mahal na mahal ka ni Mama, kahit anong mangyari mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka rin ni Lola Karina mo gayon din si Lola Senyora. Kaya huwag ka nang malungkot sa mga narinig mo sa papa mo, bulong ko sa isipan ko habang hinahaplos-haplos ang manipis ko pa na tiyan.
Tama si Lola Senyora, kailangan ko talagang lumaban hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa'yo anak. Sir, pwede mo ba akong ibili ng inihaw na manok? Leong nakapwesto sa gilid ng daan tuwing hapon mamayang pag-uwi mo galing sa trabaho. Gustong-gusto ko kasing kumain ng inihaw na manok. Maibibili mo ba ako? Tanong ko kay Senyorito Simon nang makita siyang naghahanda na para pumasok sa trabaho ngayong umaga. Ewan ko kung bakit naghabilin pa ako kay Senyorito pero bigla na lamang kasing burnuka ang bibig ko at kusang nagsalita nang makita siyang patungo na sa malaking pintuan at palabas na ng bahay para pumasok na sa kanyang opisina. Mula kagabi ay gustong-gusto ko nang kumain ng manok. Pero ang gusto ko ay inihaw na nanggaling mismo sa mga nag-iihaw ng manok na matatagpuan sa gilid ng daan. Basta doon ko gustong manggaling ang gusto kong kainin. Kapag hindi nagmula roon ay hindi na bale. Ayokong kumain ng ibang ilito ng manok. Basta naramdaman ko na lang na yun ang gusto kong kainin. Nangangasim at naglalaway ako kapag nakikita ko sa imahinasyon ko ang manok na dahan-dahang iniikot sa ibabaw ng nagbabagang uling upang maihaw ng husto. Tila naaamoy ko rin ang atsarang gawa sa papaya na kadalasan ay pag-give-away ng mga nagtitinda dahil yun daw ang masarap na panghimagas pagkatapos kumain ng inihaw ng manok. Nanubig ang kingbagang at lalo akong nagutom. Hindi ko alam kung narinig ba ni Senyorito ang inihabilin ko sa kanya. Tulad naman kasi ng normal na araw ay hindi man niya naman ako pinapansin o kahit nilingon man lang. Pero may bago pa ba sa bagay na iyon? Dalawa lang kami dito sa bahay ngunit hindi man lang kami nag-uusap. Mayroon na nga kaming kasama sa bahay. Mismo si Senyora Loretta na ang nag-hire para may tagapaglinis na dito sa bahay at nang sa ganun rin ay maalagaan ko ng husto ang aking sarili dahil sa pagbubuntis ko. Stay out ang aming kasambahay, magsisimula ng alas 8 ng urnaga at uwi ng alas 5 ng hapon. Kaya naman pagdating sa gabi ay wala na akong nakakausap. Gusto ko ang gumamit ng cellphone, ngunit maging ang wifi password ay hindi ko naman lamang alam kung ano. Ayoko namang magtanong kay Senyorito Simon at baka ma-stress lang ako kapag ako ay kanyang sininghalan at pagsabihan ng kung ano-anong mga masamang salita. At isa pa, iniiwasan ko na awayin niya ako sa harap ng aming bagong kasambahay. Ayoko rin naman malaman ng ibang tao kung paano niya ako tratuhin bilang asawa o bilang tao. Ayoko rin naman maglood ng maglood dahil baka agad maubos ang pera na hawak ko at hanapin niya ang ibinibigay niyang allowance para sa mga gastusin dito sa bahay at paratangan na naman ako ng mukhang pera o kaya ay naman ay mangungupit ng pera na hindi naman sa akin. Nagbuntong hininga na lamang ako. Paano kaya ang pakiramdam ng naglilihi ka tapos may asawang tagabili ng mga gusto mong pagkain? Yung tipong gigisingin mo siya sa gitna ng hating gabi para lamang maghanap ng bukas na tindahan dahil nagugutom ka at may nais kang pagkain na gustong-gusto mong kainin. Sa tuwing may nais kasi akong pagkain ay ako ang lumalabas para burnili sa palengke. Ayoko rin naman na mag-utos dahil kaya ko namang gawin at isa pa hindi ako sanay na mag-utos lalo pa at para ko ng nanay si Manang Lorna para utusan ko. Si Manang Lorna ay ang kasambahay namin. Masipag at pulido magtrabaho sa mga gawaing bahay. Nakita ko sa galaw niya na sanay na siyang kumilos kahit pa napakalaki nitong buong bahay. Idagdag pa ang malawak na bakuran sa labas. Halata sa kulubot na kamay ni Manang Lorna ang kasipagan niya. Pati sa pananalita ay magalang si Manang. Ilang beses kong pinapaalala na wag niya na akong tawaging Imaam Karen at Ti Karen na lang. Halos 30 years na raw siyang namamasukan bilang kasambahay, kaya naman sanay na siya sa anumang dapat gawin. Ayon pa sa kanya, gusto na raw siyang patigilin ng mga anak at apo niya sa pamamasukan, ngunit siya lamang ang ayaw tumigil. Hanggat kaya raw ng katawan ni Manang Lorna ay mamasukan siya, kahit pa kaya na siyang buhayin tapakainin mga anak. Nakwento ko na rin ang tungkol sa kalagayan ng nanay ko kay Manang Lorna. Bigla tuloy na kong nawalan ng sasabihin ng magkomento siyang napakaswerte ko raw at nakapag-asawa ako ng mayaman na binata at sinusuportahan ang pagpapagamot sa ospital ni nanay. Kung alam lamang ni Manang ang tunay kong kalagayan ay baka mas isipin siyang mas mapalad siya kaysa sa akin. Liling-iling na lamang ako habang inaalala ang kasalukuyang sitwasyon ng buhay na mayroon ako. Zero-zero at komportable akong magkwento ng tungkol sa buhay ko. Pero maliban sa kung paano ako naging asawa ng isang simudsto, Domingo. Ganun pa rin ang kalagayan ni nanay. Walang pagbabago pero hindi ako tumitigil sa pagdarasal na magigising siya isang araw.
Napapangiti ako sa tuwing iniisip na 4 na buwan na lang ay ipapanganak ko na ang aking unang anak. Napupuno ng galak ang puso ko sa tuwing naririnig ko ang heartbeat niya kapag ako ay nagpapacheck up sa aking ubay. Ngunit mas masaya siguro kung kasama ko senyorito. Hindi ko kasi maiwasang mainggit sa ibang buntis na nagpapacheck up dahil kasama nila ang kani-kanilang mga asawa na panay ang alalay sa tuwing naglalakad, tatayo o upo man lang sila. Samantalang ako pangitingiti lamang habang nakatingin sa kanila. Yung tatay kasi ng anak ko halos hangin lang kami para sa kanya. Hindi nga makuha na kamustahin man lang kahit ang anak man lang niya. Hindi ko pa alam kung ano ang kasarian ng baby ko, ngunit kahit lalaki siya o babae ang importante ay malusog siya. Madalas akong tawagan ng senyora para kamustahin, hindi niya naman ako madalaw muli pagkat malayo rin ang lungsod sa aming probinsya. Naiintindihan ko naman sapagkat matanda na siya at marami na rin ang iniindang masakit sa katawan. Si senyorito. Ganun pa rin naman. Parang wala lang ako dito sa bahay. Kapag mayroon siyang nais sabihin ay dinadaan niya na lamang sa tawag na hindi pa siya ang gurnagawa kundi nag-uutos pa sa kanyang sekretarya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito. Ngunit naasa pa rin ako na balang araw ay matatanggap niya kahit man lang ang magiging anak niya. Pasimple pa akong sumilit sa bintana nang hawiin ko ang makapal na kortina na tumatakip rito. Narito ako sa aking sariling kwarto at matyagang naghihintay. Mula rito ay tinatanaw ko ang bagong dating na asawa ko. Excited akong salubungin siya para sa inihaw na manok na hinabilin ko sa kanya kaninang umaga. Ngunit maliban sa bag na itim na naglalaman ng kanyang personal laptop, ay wala na siyang anuman pa na bitbit. Nawala ang pag-asang inaasam ko. Laglag ang balikat ko sapagkat sa talaga akong bibilhan niya ako. Baka naman nakalimutan niya lamang sa 100 ihi ng kotse. At muli akong naghintay kung may babalikan ba siya sa kotse kanyang kotse. Ngunit sino ba ang niloloko ko kundi ang sarili ko mismo? Masyado akong umasa na bibilhan niya ako kahit alam ko naman na wala nga siyang pakialam sa akin at kahit pa sa batang pinagbubuntis ko na siya ang ama. Maya-maya ay narinig ko na lamang ang pagbubukas at pagsara ng pintuan ng kanyang kwarto. Ano pa bang aasahan ko? Nausal ko na wari pang nais kong urniyak. Pinipigilan kong huwag urnalpas ang mga luha ko. Aaninin ko, medyo sumama talaga ang loob ko pero ako naman ang may kasalanan. Sana pala ako na ang burnili kaninang maliwanag pa sa daan. Masyado kasi akong urnasa. Naiyak ako ang tuluyan, hindi dahil sa tiniis kong gutom sa pag-asang bibilhan niya ako ng inihaw na manok, kung hindi dahil sa katotohanan na wala naman talagang siyang pakialam akin at sa batang dinadala ko na anak niya. Pinahid ko ang mga luhang alpas sa aking mga mata. Binuksan ko ang aking kabinet at naghanap ng pwedeng isuot bilang pananggalang sa lamig ng hangin ng gabi sa labas ng bahay. Ako na lamang ang lalabas at maghahanap ng inihaw na manok. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng aking kwarto. Walang ingay akong naglakad kagaya ng isang magnanakaw na takot mahuli. Maingat ko rin na isinara ang gate upang hindi makalikha ng ingay kahit langit-ngit man lang. Agad kong isinuot ang balabal sa aking katawan nang maramdaman ang malamig na dapyo ng hangin sa aking bala. Pinandungan ko rin ang aking ulo dahil maharnog na. Ayon kasi sa mga naririnig ko dati sa probinsya ay bawal mahamugan ang isang buntis sa gabi. Nagtanong na lamang ako sa mga guard ng village kung saan kami nakatira, kung mayroon silang alam sa malapit na bilihan ng inihaw na manok at magalang naman nilang itinuro sa akin kung saan ang direksyon. Nagtanong pa nga sila kung bakit ako mismo ang naghahanap gayong buntis ako. Nagboluntaryo pa ang isa sa kanila na siya na lamang daw ang bibili, ngunit magalang kong tinanggihan sapagkat alam kong nasa trabaho sila. Esto Domingo, ayan na po pala ang asawa ninyo. Narinig kong sabi ng isa sa mga gwardya nang malapit na ako sa gate ng village. Nilingon ko ang kinakausap ng gwardya. Ganun na lamang ang bumadhang gulat sa mukha ko nang makilala. Si Senyorito Simon na madilim ang mukha na nakatingin sa akin habang nasa tenga pa ang cellphone na tila may tinatawagan. Anong ginagawa niya rito? Sa pagkakaalam ko ay tulog na siya kaninang tumalilis ako ng bahay. Naglakad siya patungo sa kanyang kotse na hindi ko napansing nakaparada pala sa harapan ng gate ng village. Binuksan niya ito ang pintuan. Katabi ng driver's seat. Sakay. Madiin niyang utos sa akin. Nagmamadali naman akong sumakay na para bang isa akong batang pinapauwi ng tatay.
Nagpasalamat siya sa mga gwardya bago siya sumakay sa sasakyan at mabilis na siyang nagmaneho pa uwi sa bahay. Tahimik habang tinatahak namin ang daan pa uwi, ngunit ramdam kong galit siya sa akin. Nakalapat ang kanyang labi. Nakakunot ang noo at salubong ang makapal na kilay. Hindi mo ba alam na napakadelikadong lumabas sa gabi? Boba ka ba o sadyang tanga? Bulyaw niya agad sa akin nang sakto niyang maisara ang pintuan ng bahay ng parehas na kaming makapasok sa isang daan. Agad naman nangilid ang mga luha ko habang mahigpit ang hawak ko sa plastik na pinaglalagyan ng inihaw na manok na gusto kong kainin. Bumili lang naman ako ng inihaw na manok. Gustong-gusto ko kasing kumain talaga nito. Wala ka naman kasing dala kaya ako na ang bumili, utal-utal kong pangangatwiran. Ano bang meron sa pagkain na iyan at sa darni ng pagkain dito sa 100 ihi ng bahay, ay iyan pa talaga ang gusto mo? Baka isipin ng mga taong nakakita sa'yo dyan sa labas ay ginugutom kita dito sa pamamahay ko. Dilta madiin niyang singhal sa akin. Pasensya ka na, senyorito. Hindi na maulit. Nakayukong paghingi ko ng paumanhin. Napahawak ako sa tiyan ko dahil talagang gutom na ako. Hindi ko lang alam kung ano ang drama mo at talagang lumabas ka pa ng bahay ng 10 oras ng gabi para sa isang manok. Asan ba ang utak mo? Naiwan ba sa probinsya? Tumingin ako sa kanya kahit nakikita kong pinipigilan niya ng sigawan ako ulit. Bakit ba ako lumabas ng gabi? Hindi ko nga naman naisip na delikado dahil sa nagugutom na talaga ako. Heto marahil ang pinaglilihian ko. Nagbilin kasi ako sa'yo pero hindi mo naman ako binilhan 11 sabi ko na may himig pagtatampo. Taas baba ang Adam's apple niya habang nakikinig sa sinabi 1-0. Alam kong may nais siyang sabihin, ngunit mas pinili na lamang akong iwanan at nagtuloy na siya sa itaas ng bahay. Nagtuloy naman ako sa kusina at doon kumain. Ewan ko pero walang ampat sa pagpatak ng luha ko habang panay ang subo ko ng manok. Naiiyak pa ako sa tuwa dahil sa wakas ay nakabain na ako ng inihaw na manok o maarin rin na naiiyak ako dahil wala naman pakialam sa akin ang asawa ko. Busog ka na ba anak? Hayaan mo laging kakain ng marami si mama para maging malusog ka. Haplos-haplos ko pa ang tiyan ko habang kinakausap ko ang batang malapit ko ng ipanganak. Hayaan mo sa tuwing may gusto kang kainin. Si mama na lamang ang bibili. Hinding-hindi na ako magbibilin sa papa mo kasi lagi namang busy. Hindi anak, mahal ka ng papa mo. Abala kasi siyang tao, kaya malamang na nakalimutan niya yung pinabibili ko kanina. Para akong tanga. Niloloko ko na nga ang sarili ko, dinadamay ko pa ang anak ko. Nay, kamusta na po kayo dito? Pasensya na po kayo kung hindi na ako araw-araw nakakadalaw para kamustahin ang kalagayan ninyo. Huwag po sana kayong magtampo at magdaramdam. Doble po kasing pag-iingat ang ginagawa ko para po walang mangyaring masama sa akin. Umuulan po kasi nitong mga nakaraang linggo. Mahamog po sa labas at madulas ang mga kalsada. Ayoko naman pong magkasakit o kaya ay baka magkamali ako ng hakbang at bigla na lang po akong madulas kung saan. Alam nyo naman, baka madamay itong apo nyo sa tiyan ko kapag nagkaroon ako ng sipon, lagnat o baka mas malang mangyari pa roon. Dide, habang nagsasalita ay hinahaplos-haplos ko pa ang mahaba-habang kulay itim na itim buhok ni nanay. Ganun pa rin ang kanyang kondisyon. Wala pa rin pagbabago sa kabila ng modernong kagamitan na nakakabit sa kanyang katawan. Sa kabila ng mga magagaling at mga dalubhasang mga espesyalista na doktor. Ngunit naniniwala ako na habang buhay ay may pag-asa. Kung kaya naman patuloy lamang ako sa panalangin sa langit na isang araw ay diringgin niya ang lahat ng kahilingan ko. Isa na nga roon ang gurnising at gurnaling na sana si nanay. Naway muli siyang magmulat ng mga mata at muli akong tawagin sa aking pangalan. Panalangin ko na isang araw ay tatayo na siya dito sa hospital bed at maglalakad na parang nagdahilan lamang kanya. Miss na miss ko na kung paano niya ako pagsabihan kapag may nakikita siyang mali sa ginagawa ko. Sabik na akong marinig ang boses niya at ang taginting ng tawa niya. Sabik na akong makita ang masigla niyang paggalaw, lalo na kapag nasa harapan ng mga mahal niyang mga halaman. Nay, malapit na akong manganak. Sobra nga po ang paggalaw sa tiyan ko nitong apo niyo. Paglabas po nito ay baka sumakit ang ulo ko dahil sa sobrang ikot. Baka kapag nakakalakad na siya ay kung saan-saan na siya makarating. Kung saan-saan ko na siya hahabulin. Nakangiti kong kwento. Kinuha ko ang kamay ni nanay at dinala sa aking umbok na tiyan.
Nararamdaman niyo ba siya, Nay? Alam niya po siguro na narito ako sa inyo at gusto niyang magpasikat. Sobrang excited po siguro ang apo niyo na lumabas at makita na rin ang kanyang lola. Kaya magpagaling na po kayo, Nay. Kayo nga dapat ang kasama ko kapag manganganak na ako. Natatakot din kasi ako. Ano po ba yung pakiramdam ng manganganak na? Totoo po ba na sobrang sakit sa pakiramdam kapag manganganak na? Marami nga pong ipinagbabawal sa akin na gawin at maging sa pagkain. Lalo na si Senyora Loretta, panay po ang tawag at pagpapaalaala ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. Sobrang maalalahanin po ni Senyora, Nay. Itinuturing niya po ako na tunay na apo. Pero talagang kinakabahan po ako sa tuwing iisipin ko na manganganak na ako. Natatakot po ako baka hindi ko kasi kayanin yung labor na tinatawag. Baka hindi ko po kayanin umiri. Baka mapaano ang anak ko sa tiyan ko kapag hindi ko po siya agad na ilabas. Sa palagay niyo ba, Nay, ay kaya ko? Paano kung hindi pa ako handang maging nanay? Paano po kung magkamali ako sa pagkarga sa kanya at mapilayan siya? Mga tanong ko sa aking nanay. Sana naman kahit boses ko ay naririnig man lang niya. Madalas kong mapanood sa mga teleserye at pelikula na kapag ang isang tao ay nasa koma ay maaaring gising ang kanyang diwa at naririnig nito ang mga boses ng tao sa kanyang paligid. Kadalasan pa ay gumigising sa mahabang pagkatulog na parang wala namang nangyari. Sana nga ganun din ang mangyari kay nanay. Gumising siya na parang wala lang ang mga nagdaang panahon na nakaratay siya ng matagal sa higaan. Nay, magigising naman po kayo, hindi ba? Ang tagal niyo nang natutulog. Hindi po ba nakakapagod matulog? Hindi pa kayo nangangalay ng nakahiga? Hindi po ba ayaw na ayaw ninyong nakahiga lang at walang ginawa maghapon? Hindi niyo man lang nasaksihan na ikasal ako kay Senyorito Simon. Dapat nga po kayo ang katuwang ko lalo na ngayon sa sitwasyon ko. Ang hirap po pala talagang magbuntis, Nay. Mas naiintindihan ko po ang kalagayan ninyo noong panahong dinadala niyo pa ako sa iyong sinapupunan. Maswerte pa nga ho ako dahil may bahay akong masisilungan. May sapat akong pagkain at kung ano-anong mga vitamins at gatas na iniinom para sa sarili ko at sa baby ko. Samantalang kayo noon, halos manlimos na kayo sa lansangan, may makain kang kayo dahil iniisip nyo ang kalagayan ko sa tiyan nyo. Wala rin po kayong matuluyan noon. Kaya iniisip ko ngayon kung paano nyo po ba nakayanan ang lahat ng iyon, Nay. Paano po ninyo nalampasan ang lahat ng mga pagsubok na kayo lang mag-isa dahil hindi na kayo inuwian ng tatay 1-0? Emosyonal kong pagsusumamo at mga tanong. Alam kong naririnig ako ni nanay kahit nakapikit siya at hindi gumagalaw. Nagbuntong hininga ako habang mataman nakatingin sa kanya. Alam kong may himala. Hanggat naniniwala ako na magigising si nanay ay hindi ko siya susukuan. Nay, sana naman gumising ka na please. Para naman magabayan po ninyo ako sa tamang pagpapalaki sa aking magiging anak na apo ninyo. Alam niyo ba, Nay? Malapit ko nang malaman ang gender niya. Sabi ng doktor na tumitingin sa akin sa pagbalik ko sa susunod na linggo malalaman ko na ang kasarian ng baby ko. Excited na po ko, Nay. Masigla ko pagkwento. Totoo naman kasi na excited na akong malaman ang kasarian ng magiging anak ko. Wala naman kaso sa akin kung babae siya o lalaki. Tulad ng panalangin ng maraming magulang. Basta maipanganak ko siya ng normal at malusog ay isa ng malaking biyaya. Nasa 7 buwan na ako ng aking pagbubuntis. Noong una ay ayoko sanang magpa-ultrasound para surprise ang kasarian ng aking anak. Ngunit na-excite na rin kasi si Senyora Loretta na malaman ang kung lalaki ba o babae ang unang apo niya sa tuhod. Kaya naman, pinagbigyan ko na. Wala namang masama sa bagay na iyon. Para alam ko na rin kung anong kulay ng mga darnit at iba pang gamit ang dapat kong bilhin. Nay, ginagap ko ang kamay ni nanay at saka dinala sa aking pisngi. Hinalikan ko ito kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Nay, para sa inyo titiisin ko ang lahat. Magtitiis po akong pakisamahan si Senyorito Simon kahit hindi maganda ang trato niya sa akin nang sa ganun ay manatili kayo dito hanggang sa gumaling kayo. Huwag po kayong mag-alala sa kalagayan ng buhay ko ngayon. Alam niyo naman na lahat kinakaya nitong nag-iisa ninyong anak. Lalo na po ngayon na kailangan niyo talaga ng ma-confine dito sa ospital para ma-monitor po kayo ng maayos. At saka kailangan ko talagang magpakatatag sa hamon ng buhay dahil magiging nanay na rin po ako.
Basta Nay, pangako ninyo sa akin na gigising kayo at hindi po ninyo ako iiwan. Kayang-kaya ninyo iyan, Nay. Saan pa ba ako magmamana ng katatagan sa buhay kundi sa inyo lang? Kaya huwag na huwag kayong susuko, Nay. Dahil hindi rin ako susuko at hindi rin ako magsasawang tumawag sa itaas para gumaling. Kayo. At lalong bumuhos ang mga luha ko. Dito ko lamang kasi naibulalas ang emosyon ko. Ayoko sanang urniyak dahil baka makaapekto sa dinadala ko, pero sino ba naman ang hindi maiiyak sa sitwasyon? Niiyak ako upang mabawasan man lang kahit konti ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Nasa koma ang mahal kong nanay. Ang nag-iisang magulang na mayroon ako at ang nag-iisang pamilya ko dito sa mundong ibabaw. Kinasal nga ako sa isang mayamang binata. Marami ang nag-iisip na katulad sa isang fairytale ang kwento ng love story ko. Isang mahirap na dalaga na ikinasal sa isang maituturing na buhay na prinsipe sa kasalukuyang panahon. Ngunit hindi naman nila alam ang katotohanan. Katotohanan kung tratuhin naman ako ng aking naging asawa ay parang daig ko pa ang nakakadiring basura. Higit sa lahat at ang hindi ko matanggap ay idinadamay pa ang anak ko na anak niya rin naman. Pangako, Nay. Magtitiis ako para sa'yo at sa magiging apo ninyo. Ngumiti ako ng may pait at muling nagpaalam na sa aking nanay. Matapos kong pasalamatan ang mga doktor at nurses na nag-aalaga kay nanay ay unuwi na rin ako. Madilim na 100 ng kabahayan sapagkat ginabi na ako sa pag-uwi. Sinabayan pa ng traffic dahil na rin siguro sa malakas na ulan na maghapon na yatang bumubuhos at parang walang planong huminto. Mabilis kong hinanap sa aking sling bag ang susi ng bahay at agad itong isinuksok sa seradura ng pinto. Nandito na pala ang babaeng sumira ng mga pangarap. Nagulat pa ako nang biglang may nagsalita ang tuluyan kong mabuksan ang malaking pintuan. Hinanap ko ito at natagpuan si Senyorito Simon na nasa sala at nakaupo sa malambot at malaking sofa habang may hawak na baso na mailamang alak. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tinahak ang direksyon kung saan ako nakatayo. Senyorito, lasing ka na naman pala. Bukod tanging nasabi ko sa kanya dahil napapansin ko na halos gabi-gabi ay umiinom siya ng alak na napakatapang ang anoy. Minsan ko kasing inamoy ang natirang likido sa babasaging baso na kanyang ginamit bago ko hinugasan. Napangiwi pa ang mukha ko dahil sa nakakahilong amoy ng alak. Ewan ko ba, ano ba ang mayroon sa alak at marami ang nahuhumaling na uminom nito. Bukod sa ang sama naman talaga ng lasa ay nakakahilo talaga. Ako nga na inamoy lang. Medyo sumama pakiramdam ko. Ano pa kaya sila na halos araw-araw at magdamag na umiinom? At ano naman ngayon kung iising ako? Bakit natatakot ka ba sa maaari kong gawin ulit sa'yo? Mabalasik niyang tanong sa akin, kasabay ng muli kong naalala kung paano niya ako sinaktan dati. Wari tuloy naramdaman kong muli kung paano ako kinapos ng hangin ng kanya akong sinakal. Naramdaman ko ang paghigpit ng anit ko, tulad ng kanyang mahigpit na pagsabunot sa aking buhok. Sa bagay hindi ka naman matatakot sa akin kahit saktan pa kita araw-araw. Alam mo kung bakit? Inilapit niya pa ang mukha niya sa mukha ko, kaya naman mas lalo kong naamoy ang alak sa kanyang mainit na hininga. Dahil makapal ang pagmumukha mo, asik niyang sabi sa mukha ko. Napakakapal ng mukha mo. Hindi ka na nakontento na pinag-aaral ka ng lola ko at kupkupin kayo sa hasyenda. Duta, malakas niyang sigaw. Utusan, katulong o kasambahay ang nanay ko sa hasyenda ninyo, kaya anuman ang meron kami na galing sa hasyenda ay dahil yun sa matapat na paglilingkod ng nanay. At isa pa, pinaghirapan kong ipasa ang exam sa university para makakuha ng full scholarship para makapasok doon ng libre. Mahinahon kong sinagot ang mga paratang niya sa akin. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, seryoso niyang tanong. Napaatras pa ako ng isang hakbang dahil sa lapit ng mukha niya. Sinamantala mo na gustong-gusto ka ng lola ko, kaya naman malakas ang loob mong gawin ang nais mo. Alam mo rin siguro ang disgusto ng lola ko sa girlfriend ko, kaya naman mas lalo kang naglakas loob na pikutin ako. Desperate woman, madiin niya pa akong hinawakan sa braso bago pa asik na binitawan. Muntik pa akong mabuwal at matumba. May sarili kang opinyon at paniniwala at wala akong magagawa kung mali ang iniisip mo sa pagkatao ko. Malumanay ko pa rin na lahat. Ngumisi siya. At anong pagkatao meron ka? Para sa akin isa kang walang kwenta at mananatiling isang basura, patuloy niyang pang-iinsulto sa akin.
Hindi dapat ikaw ang nandito sa mansyon ko, hindi dapat ikaw ang babaeng naririto. Daphne dapat. Pero dahil sa kahihiyan na ibinigay ko sa kanya, kaya tuluyan niya na akong iniwan. Alam mo ba kung nasaan Suya ha? Alam mo ba? Andun siya sa Amerika. At iniwan na ako rito. Kahit anong pagmamakaawa at pagpapaliwanag ko sa kanya, ay hindi niya na ako pinakinggan. Umiigting pa ang kanyang panga habang nagsasalita. Iniwan na ako ni Daphne. Iniwan na ako ng babaeng mahal na mahal ko at iyon ay dahil sa'yo. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Dahil baka magdilim ang paningin ko at mawala sa isip ko na buntis ka, madiin niyang pagtataboy sa akin, saka siya burnalik sa pagkakaupo sa sofa at nagsalin muli ng alak sa baso. Nakatingin lamang ako sa ginagawa niyang pagpapakalunod sa alak. Ganon niya ba ako kinasusuklaman? Ang swerte talaga ni Senyorita Daphne. Bukod sa napakaganda na at napakayaman ay mahal na mahal pa siya ni Senyorito Mon. Ano pa ang tinitingin-tingin mo dyan? Lumayas ka sa harapan ko, nagising ako sa pag-iisip ng bulyawan niya na naman ako ulit. Napansin niya sigurong hindi ako tumitinag sa aking kinatatayuan. Umalis na lamang ako para wala na akong marinig na anumang masasakit pang salita. Sana balang araw maalala ko kung anong nangyari ng gabing yon, bulong ko sa aking sarili. Napahaplos tuloy ako sa umbok kong tiyan. Nak, narinig mo ba ang pinag-usapan namin ng daddy mo? Huwag mong dibdibin yun ha. Nagbibiro lang siya. Lambing lang ng daddy mo yun kay mama. Nakangiti pa ako pang kinakausap ang sanggol sa aking sinapupunan. Senyorito, tawag ko kay Senyorito Simon nang makita ko siyang paakyat sa itaas ng bahay. Marami siyang hawak na mga papeles na marahil ay galing pa sa kanyang opisina at dito niya naiahat tatapusin sa bahay. Alam kong masyado siyang abalang tao. Ngunit umaasa pa rin ako na bibigyan niya kami ng anak niya ng kahit konting oras. Senyorito, sandali lang naman. Tawag kong muli sa kanya. Ngunit tila wala siyang naririnig. Senyorito! Senyorito, patuloy kong paghabol at sinadya kong lakasan ang boses ko upang kanya talagang marinig. Sa lakas ng tinig ko ay bingi na lang siya kung hindi niya pa ako papansinin. Huminto naman siya sa pinakagitnang bahagi ng hagdan. What? Matigas niyang tanong at halata sa mukha ang pagkainis sa akin ng ako ay kanyang marahas ng lingunin. Ngunit binaliwala ko lamang iyon at pilit nang umiti at pinasigla pa ang aking himig. Senyorito, schedule ko ngayon ng ultrasound para malaman na ang gender ng baby natin. Samahan mo naman ako. Lagi kang ang hinahanap ng doktor na tumitingin sa akin. Ang bilin niya ay isama raw kita kahit ngayon araw lang na ito. Masigla kong lahat dahil nga sabik na rin naman ako sa kung anong kasarian mayroon ang anak ko. Lalaki ba o babae ang pinagbubuntis? Ang una kong anak. Ang pakakamahalin kong anak. Mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal ni nanay sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti niya. Wala akong mabasang anumang pagkasabik na reaksyon mula sa mukha ni Senyorito Simon. Nakatingin lamang siya at nakinig sa aking sinabi. Senyorito, hihintayin kitang matapos dyan sa mga gagawin mo, sabi ko sabay gawin ng aking mga mata sa mga papel na kanyang hawak. Sa palagay mo naman ay basasamahan kita sa kabaliwan mong yan, naging seryoso niyang tanong. Wala akong pakialam kung lalaki o babae man ang pinagbubuntis mo. Dahil unang-una hindi ko anak yan. Pangalawa, hindi kita kailanman matatanggap bilang asawa ko, at lalong-lalo na ang magkaroon pa ako sayo ng anak, dita madiin niyang dugtong at sa kanya ako. Tinalikuran at mabilis na humakbang sa itaas ng hagdan. Senyorito, hihintayin kita. Mamamaya pa namang 10:00 ang schedule ko. Kaya 9:00 pa naman ang alis ko. Hihintayin kita kahit hanggang 9:30. Pahabol ko ulit na parang hindi ko narinig ang kanyang mga sinabi sa akin kani-kanina lang. Muli naman siyang huminto sa paghakbang. Sabi mo nakapasa ka bilang scholar. Ibig sabihin matalino ka? Bakit hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin? Simple lang naman, wala akong pakialam dyan sa pinagbubuntis mo. Kaya huwag ka nang umasa na sasamahan kita sa kung saang impyerno ka pupunta. Dita muli niyang asik sa akin. Hindi ako magpapatalo. Anak niya ang ipinagbubuntis ko. Kahit ilang ulit niya pang itatwa. Senyorito, hindi ka ba napapagod sa pagtanggi sa anak mo? Sa anak natin? Kahit anong galit ang gawin mo sa akin,
ay hindi na magbabago ang katotohanan na asawa mo ako at anak mo ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Kahit ilang beses mo pang itanggi ay wala ka nang magagawa. Kaya tanggapin mo na at samahan mo na ako sa klinik. Mahinahon kong patutsada. Sa kanya. Naas ang sulok ng itaas na labi ni Senyorito Simon. Tila baliwala rin naman sa kanya aking mga sinabi. Ibabalik ko ang tanong mo. Ikaw hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap na santa? Wala naman si Lola Loretta rito para magpanggap ka. Hubarin mo na ang mapanlinlang mong maskara at ipakita mo kung ano ka talaga. Kung sino ka talaga at kung ano talaga ang tunay mong kulay. Huwag ka nang mahiya dahil tayong dalawa lang naman dito. Ang talas ng kanyang pananalita. Akala mo ay matagal na kaming magkakilala sa mga paratang niya. Kung makapagsalita ka ay parang kilalang kilala mo ang pagkatao ko. Parang siguradong sigurado ka na sa kung sino ako. Sa pagkakaalam ko sa sarili ko ay hindi ako ganun na klase ng tao. Hindi ako mapagpanggap at along wala akong dapat na hubarin na maskara dahil totoo ako. Sagot ko naman din sa mahinahon din na tinig. Talaga ba? Kaya pala kung ano-anong balita ang nabalitaan ko sa mga tauhan ng hasyenda tungkol sayo at sa pagkatao mo. Tauhan ng hasyenda? Ano naman ang alam nila sa akin at ano namang klase ng balita kanilang alam tungkol sa akin? Bahay at eskwelahan lang ang buhay ko at paminsan-minsan ay nagpupunta ako hasyenda kapag kailangan ni nanay ang tulong. Kaya ano ang maaaring alam ng mga tao sa hasyenda tungkol sa akin? Naguguluhan kong tanong sa aking isip. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, senyorito. Lalong-lalo na sa mga sinasabi ng mga tauhan ng hasyenda tungkol sa akin. Dahil alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang masama. Pilit kong pagtatanggol sa aking sarili. Siyempre ganyan ang isasagot mo. Pero itatak mo sa isipan mo na kahit anong gawin. Wala akong pakialam sa inyo ng magiging anak mo kahit maglaho pa kayong dalawa. Mga iniwang salita ni Senyorito Simon bago ko narinig ang malakas na pagsara ng pintuan ng kanyang kwarto. Parang sinaksak ako ng libo-libong kutsilyo. Ramdam ko ang sakit na tumagos sa bawat himaymay ng kalamnan ko. Ang kirot na pumipintig at nagdudulot ng pananakit ng aking dibdib. Uminit ang sulok ng dalawa kong mata, ngunit tumingala ako sa itaas ng puting kisam upang ibalik ang pagbagsak ng nagbabadya ng luha. Gusto kong umiyak pero pilit kong pinigilan. Pilit kong iwinawaksi ang pakiramdam ng pagkabigo. Pilit kong iniisip na ayos lang ang lahat. Walang problema at pasasaan ba at magiging mabait rin ang ama ng batang aking dinadala. Hilaw akong umiti. Nagbuntong hininga ako ng ilang ulit upang lumuwag ang aking naninikip na pakiramdam. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa isipan ko. Kaya ko to, kaya mo ang lahat ng ito, Karen. Huwag kang susuko. Kaya mo naman mag-isang magpa-ultrasounds, diba? Bulong at pangumbinsi ko sa aking sarili. Batid ko kasing nararamdaman ng aking anak ang anumang emosyon at damdamin na mayroon ako. Ayokong maramdaman niya na hindi siya tanggap. Kaya naman inaral ko sa aking sarili ang maging manhid. Ang baliwalain na lamang ang kanyang mga pang-iinsulto sa aking pagkatao at maging sa aking anak. Sa sarili niya rin na anak.